Ngayong gabi sa Giorno. Balak iangkas ng LTO ang motorcycle riding sa curriculum ng high school. Sasakyan kaya ng mga estudyante ang panukalang ito? Buhay raw ang isinusugal ng mga boksingero tuwing sasabak sa laban. Sa pagpanaw ng isang batang boksingero, ano nga ba ang kalagayan ng ating mga manlalaro? Isang talentong pinupuri ng buong mundo at ipinagmamalaki ng mga Pilipino. Ano nga ba ang secret formula sa tagumpay ng isang Lea Salonga? Ang mga istoryang yan ang hatid namin ngayong gabi. Ako po si Lucy Cruz Valdez at inyong pinapanood ang Giorno. As cave in here in Diwalwag in Florida. We have all these stories, no staff reclining chairs. Dumarami na raw ang mga motorsiklo sa kalsada at kasabay nito ang pagdami ng aksidente at sakuna. Kaya naman susog ng LTO, maaga pa lang ay tutukan na ang pagdidisiplina at magsisimula raw ito sa mga paaralan. Araw-araw, milyon-milyong sasakyan ang nasa lansangan. Nagsisiksikan lalo na kung oras ng pasukan at uwian. Bukod sa mga sasakyang pribado at bruskong pampasahero, isa pang sakit ng ulo ang mga motor na tila ahas kung sumingit-singit sa kalsada. Yun po isa sa malaki pong nagiging problema natin sa kalsada. Yung mentality po na porke nakamotor ka, pwede ka nang dumaan kahit saan at hindi na nag-a-apply yung traffic laws sa'yo. So, pwede kang sumingit, pwede kang mabilis na big operation, umakit pa po sa sidewalk, tapos bababa ng sidewalk yung mga motor po. Ayon sa direktor ng Traffic Discipline Division ng Metro Manila Development Authority o MMDA, ang pasingit-singit na ito ang madalas na nagiging sanhi ng aksidente sa kalye. Sa datos ng MMDA, malaki ang pagtaas ng aksidente dahil sa pagmomotor simula noong 2009. Noong nakaraang taon, 16,000 aksidente ang naitala sa buong Metro Manila. Wala po talagang outer casing na magpo-protect po dun sa rider po. So, sa normal sa kotse po, meron po tayong tinatawag na fender bender lang na pag nagkasagian lang ng konti, walang physical harm po na nangyayari dun sa mga nakasakay po. Kumbaga, yung sasakyan lang po yung na-damage. Sa motor po, dahil wala pong outer shell, pag kahit gaano po kaliit ang isang aksidente ng motor, medyo nasagi ng konti sa likod, nasagi ng konti sa side, talaga pong nagkakaroon po ng effect dun po sa rider mismo, nasusugatan po, nababalian ng buto, meron po tayo yung namamatay po. Pero ayon sa MMDA, hindi pwedeng ipagbawal ang mga motor kahit sa EDSA. Kasi po, unang-una, ang motor po ay one of the primary means of transportation ng marami pong tao. Marami pong tao ang maapektuhan dito. At saka, yun nga po, ang pagbabawal ng motor is yung extreme na po yan. Yan yung extreme measure na po yan. Hindi naman po tayo kailangan umabot sa ganong point po. Noong nakaraang linggo, binuksan ang motorcycle lane sa EDSA para kontrolado na raw ang mga motorsiklo. Sa unang araw pa lamang, higit 500 ang nahuli ng mga ito. Pagkakaroon po natin ng designated lane po, magkakaroon po tayo ng order sa lansangan. Sa private motorist, yung makita mo po yung mga, alam mo na dito mo aasahan yung mga motor sa isang lane na to. So, as much as possible, you are more aware po na, okay, nandito sa left ko may motor or kung nasa fast lane ka, dito sa right ko may motor. So, mas predictable na po yung ating lansangan at mabawasan po natin yung isa sa mga kaguluhan po sa ating kalsada. Inilagay sa pang-apat na linya ang blue lane para sa mga motor. Number one, yung yellow lane po natin sa EDSA are on the first lane and second lane. So, nakasanayan na po natin yan. Alam na po ng mga bus drivers yan. Alam na rin po ng mga private motorists. Yung third lane naman po natin, yan po yung lane na naka-designate po para po sa mga provincial buses po yan. Yan po yung mga buses na hindi dapat nagsasakay nagbababa dun sa yellow lane natin.
At yung 4th lane po natin, saka yung 5th lane, yun na lang yung dalawang pagpipilian mo. Yung 5th lane po natin, karamihan may mga parts po sa EDSA na may mga U-turn slots po tayo. Kasabay ng paglunsad ng MMDA ng Blue Lane, ang Land Transportation Office o LTO ay nagsagawa rin ng programang Learn to Drive para sa mga nagmomotor. Naalarma daw kasi ang LTO dahil bigla raw ang taas ng bilang ng mga motorsiklo sa kalye noong nakaraang taon. Ang nagbunsod sa amin dito ay ang dramatic na pagtaas ng numero ng mga motorsiklo na aming inirerehistro dito. Sa 7.1 million na vehicles na narehistro namin noong 2011, 3.8 million o 54% nung kabuuan ay motorcycle. So nalampasan na niya yung mga 4-wheel drive. Mabilis daw kasi ang pagbili ng motor. Para daw kabuting nagsulputa ng mga retailer na nag-aalok ng magaang sa bulsang bayaran. Yung motorsiklo ngayon kasi, yan ang parang vehicle of choice ng karamihan kasi una, it's affordable, tapos cost-effective siya sa maintenance. Pagkatapos nag-i-enjoy silang sumakay dito. At pangatlo, sabi nga ng iba, meron silang sense of freedom na nararamdaman na wala doon sa 4-wheel drive. At saka yun nga, they don't feel restricted at all. Tsaka yun nga, may appeal ito. Lalo na sa mga kabataan na yun nga, na mas daring sila, no? At saka mas adventurous. Madali ring matutunan ng pagmumotor. Di katulad ng pag-aaral ng 4-wheel vehicle na ine-enroll pa sa isang driving school. Meron naman po mga riders na talaga pong nag-undergo sila ng training and seminars sa mga grupo po nila. Meron din po mga riders na talagang out of nowhere, bumili na lang po ng motor bigla at sa kalsada na. At yung natuturo sa kanila na how to operate a motorcycle, hindi po yun tama. Siguro tinuro ng kaibigan nila, tinuro ng barkada nila na alam mo pare, pag nagmotor ka, pwede kang sumingit-singit, makakarating ka agad sa pupuntahan mo. So hindi po yun yung tamang pamamaraan ng pagmumotor. Meron po din tayong proper safety guidelines po sa pagmumotor. Naisip ng ahensya na mas mapapaigting ang kanilang programa kung isasama na rin ito sa curriculum ng high school. Dalawa yung aming training module na binubuo ngayon sa kasalukuyan. Yung isa, theories, yung isa, yung practical exercises. So, dun sa theories, kasama doon yung mga principles on road safety, yung mga ganon, yung mga traffic rules and regulations. At yung sa kabila naman, nandoon yung sa practical exercises, yung paano mag-operate ng motor, ano yung maintenance nito, at saka ano yung halimbawa, yung mga dapat mong malaman so yung parts ng motorcycle para alam mo kung how it functions, no, yung motorcycle as a whole. Pinag-aaralan ng LTO na baka pwedeng isama sa physical education o PE ang pagmamaneho ng motorsiklo. Theories ka muna. So once a week, 1 hour, once a week during the whole school year. Tapos yung practicum naman, 2 hours a week for the whole school year din. So yun ang aming proposal, no? Kasi tinetake into consideration din namin, yun nga, yung kung ano ang nararapat pagsang-ayon sa DepEd. Meron silang mga number of days per school year, tapos number of hours spent per subject. Order documentation. High school ang target ng ahensya. Dahil sa edad pa lamang na 16, maaari na raw kumuha ng student permit ang gustong mag-aral magmaneho. Vulnerable road users natin ay nasa 14, no? 14 to 46, ganon. Kaya nga ang tina-target ng aming program ay yung mga nasa 16 to 46 age group para matutunan nila na maging responsable at yung proficient drivers, no? Hindi kahit na responsable ka kung kulang ka naman sa kasanayan, maaaksidente ka rin. Kaya kailangan responsable ka, maalam ka or may knowledge ka ng mga traffic rules and regulations, tapos meron kang kasanayan o skill para mag-operate ng vehicle, no? Wala naman daw problema ito sa mga estudyanteng nakausap namin. Magiging aware yung mga students to use the motorcycle in the good way. Okay po kasi para aware na din tayo sa yung mga
mangyayari para di na rin tayo yung parang di na rin tayo ma-aksidente sa ano. Nagkaalaman na rin po namin yon. Okay lang po. Suportado ng MMDA ang dagdag kaalamang ito para sa kabataan. Sa sistema raw kasi ngayon, nalalaman lamang nila ang mali kapag nahuli na. Reactive approach po tayo na yung isang may lisensya ay saka lang siya makakapag-seminar talaga pag nahuli na siya. Hindi natin na kailangan maging proactive po tayo. So, kung maturo yung mga proper how to, yung mga lane turning, yung mga keeping intersections open, yung epekto po nito sa buong traffic system po natin, maganda po ay talagang ma-impart po natin sa taong bayan even before they commit a violation. Sinubukan namin ng ilang mga motorista kung alam nila ang mga traffic signs na madalas makita sa kalsada. No entry. Handa ng tao? Anong tawag doon? No U-turn. Ano ba tawag dyan? So, no sign. Sa Hunyo pa balak ipanukala ng LTO sa DepEd ang naturang ideya. Magsasanay muna raw ang kanilang mga tao na magte-train sa mga guro kung sakali. Kung hindi man kagatin ng DepEd ang ideya ng LTO, sigurado daw silang hindi masasayang ang paghahanda nila para dito. Meron pa naman kaming ibang mapag-aalukan o magiging beneficiary nung aming programa kasi hindi lang naman sila ang ating tinutukoy, no? Gusto lang natin yung kabataan kasi meron din kami mga traffic safety clinics. Pwede namin ituloy ito ng ituloy, number 1. At number 2, pwede din namin i-deploy actually yung manuals na ginagamit namin sa mga licensing centers ng LTO all over the country. Kasi ngayon, wala pa tayong mga formal na material tungkol dito. So ito, pwede namin gamitin ito para sa pagbibigay ng uniform instruction on motorcycle safety riding sa mga kumukuha ng mga lisensya sa amin. Hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan ang ating lansangan. Lahat ng dumaraan dito ay may pananagutan. Yung concept ng self-discipline is rooted on kailangan may knowledge ka muna na kung ano yung tama, kung ano yung mali. Kasi karamihan, hindi nila alam na hindi na pala sila disiplinado. Kasi they were not taught kung ano yung tamang gawin, ano yung maling gawin. So, kailangan nga po natin na ma-inform sila ano yung tama at mali. Doon na papasok yung concept mo na madidisiplina mo na yung sarili mo. Kasi alam mo kung mali yung ginagawa mo or kung tama yung ginagawa mo. Pero narinig ko si Dr. May Bañez nagsisisigaw nung nandun na si Carlo nakalapag at nakahiga sa canvas. Oxygen, oxygen, sabi niya. Eh, walang oxygen eh. Title holder at wala pang talo. Marami ang nanghinayang sa pagkamatay ng boxer na si Carlo Maquinto. Aksidente raw ang sinapit ni Maquinto. Pero maaari nga bang naiwasan ang nangyari sa batang boksingero? Right after na in-announce ng ring announcer na si Boy Villanera, natabla yung laban. So, parehong kamayang tinaas. Pagkatapos nun, traditional kasi, pagkatapos ng laban, yung mga boksingero nag-aakapan yan eh. Biglang nagbakal yung dalawang tuhod niya. Nakita ko yun eh. Pagkatapos nun, parang namutla siya. Parang nawala na yung kulay yung kanyang muka. At halos binuwat na siya eh. Papuntang corner niya, tapos inupo nila sa stool. Pagkatapos nun, after a few seconds lang, hiniga na siya sa canvas. Kasi parang nawala na ng malay eh. Tapos nagtawag na sila ng doktor. Matapos ang 5 araw na pagkakakoma dahil sa namuong dugo sa loob ng kanyang utak, pumanaw noong February 3 ang boksingerong si Carlo Maquinto. 21 taong gulang lamang siya. Nasaksihan ni Henso ang nangyari. Ang batikang sports analyst ang commentator sa laban ni Maquinto sa boksingerong si Joseph Acosta. Para raw nawalan ng nakababatang kapatid si Anson Chiu Ko, ang manager ni Maquinto sa pagpanaw ng boksingero. It's very, very depressing on my part, that
that I lost him, and there was nothing that I could do about it. Mahigit isang taon nang magkasama sina Anson at Maquinto. Umpisa pa lang, nakitaan na raw ni Anson ang potensyal si Maquinto. Pursigido at masunurin raw si Maquinto. Hindi raw naging sakit ng ulo sa manager ang boksingero. You don't have to worry about him. Marunong siya, nagpapaalam siya ng maayos, magalang, hindi mapakumbaba. Masigasig raw ito lalo na pagdating sa pagte-training. A boxer's training regimen for the week is around 5.5 days na nagte-training yan. And then yung half day na yun ang only once na training for that day. And then Sunday is their usual day off. Araw-araw, yung routine na yan, ginagawa niya, lagi siyang on time, lagi niyang talagang tinatapos yung regimen niya, hindi mo na siya kailangan bantayan kasi alam mo talagang he would finish it eh. Dahil sa kanyang pagpupursige, sunod-sunod raw ang naging tagumpay ni Maquinto. 8 panalo at 1 draw ang record niya nang siya ay pumanaw. Alagang-alaga raw ni Anson si Maquinto. Proper ang pagkain, proper, dapat nasa good health, nasa tamang wastong sila, kalusugan. Hindi sila namumroblema sa tirahan nila, sa mga gamit na kailangan nila, tsaka to the equipments na ginagamit nila, from training to up to whatever they do. Yun. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kay Anson ang inabot ni Maquinto. Ako mismo, I've been thinking about it. A lot of people na I consulted about that incident were saying talaga na it's an accident. It was an accident. Let it go. It was his time. Ganon. Pero talagang up to this moment, mahirap tanggapin na nangyari tong incident na to. Ayon sa mga doktor na tumingin kay Maquinto, maaaring napuruhan ng boksingero nang ma-knockout ito ng 2 beses sa ikalawang round ng laro. Tatamaan siya ng matindi and siguro nadala siya sa kanyang instinct as a warrior at even though meron na siyang iniinda, yung adrenaline rush ng isang athlete made him continue fighting. Yan kung minsan ang isang trait ng isang boxer. Sometimes, a boxer doesn't know when to stop. Kasi you always want to have that one more fight. Ang referee, hindi mo sisi. Walang opportunity ang referee maghinto. Pag tayo sa second knockdown, bugbog niya pa yung kalaban. So, hindi mahinto ng referee. Not only that, nga binugbog niya yung kalaban niya sa second round. After nga siya mismo na bagsak, panalo siya sa 3rd, 4th, 5th, 6th, at even 7th round. To the extent nga, despite sang 2 knockdowns. Dahil bata pa, agresibo raw makipaglaban si Maquinto. I think that as a young fighter, yung depensa niya, hindi pa masyadong polished. Pero if you're a fighter na ang tawag sa iyo, catcher, meaning to say, wala ka masyadong depensa, suntok ang kalaban, tanggap ka lang ng tanggap. Very short ang professional life mo as a boxer because after a while, it will catch up to you. Iniisip rin ni Henson kung posibleng nakapagpalala sa sitwasyon ni Maquinto ang mga nangyari sa ring nang bigyan ito ng first aid. Pero narinig ko si Dr. May Bañez nagsisisigaw nung nandun na si Carlo nakalapag at nakahiga sa canvas. Oxygen, oxygen, sabi niya. Walang oxygen eh. So, meron naman standby ambulance. Wala namang equipment. Kung wala naman oxygen, kung wala namang neck brace, wala namang slant board. So, mukha yatang walang facilities for an ambulance. Hinila na lang si Carlo from the ring to the gurney. Parang hindi yata maganda yun. Nakita ko nga, in fact, I reacted. Sabi ko, parang katawan lang na hinatak from the ring to the gurney. Dapat yun, immobilize muna, tapos dinadala nila sa isang slant board, tapos
they tie him para hindi masyadong gumalaw. Pagkatapos nun, very, very closely and very carefully, dinadala nila sa gurney. Pero dito, hinatak na lang yung katawan eh. Talagang nakalug pa yung utak ni Carlo, no? Nung dinala nila sa gurney. Aminado naman si Juan Ramon Guanzon, chairman ng Games and Amusement Board o GAB, sa mga kakulangan nito. Ang promoter nag-provide naman ng medical team. At saka yung medical team, kumpleto naman. Kumpleto naman ang equipment nila. Hindi kaagad na nadala yung oxygen tank sa fallen fighter. Kasi daw ang oxygen tank nakakabit doon sa ambulance. So kung may shortcoming kami, yun ang mali namin. Bakit ang oxygen tank hindi nasa ringside? Hindi namin kaya lahat na, kami ngayon may 2 kaming oxygen tank, at saka hindi namin kaya lahat na promotion sa buong Pilipinas mag-provide ng oxygen tank. Responsibility ng promoter yan. Pero wala raw dapat sisihin sa nangyari kay Maquinto. Talagang honest opinion ko, aksidente. Mahaba-haba na raw ang listahan ng mga manlalarong Pinoy na natutuluyan dahil sa boxing. There have only been about mga 30 na namamatay. The very first boxing death of a Filipino fighter was back in 1921. Sa Australia nangyari yun. Sa Dencio Cabanela. But after that, meron din mga namatay na boksingero, sina Freddy Guimay, sina Eugene Barutag, sina Maruel Zayas. Those are some of the fighters. Si Lito Cisnorio died in Thailand, but under similar circumstances. That was the last ring death of a Filipino fighter in 2007, up to now. Bagamat batid raw ng mga boksingero na tila nakikipagtuos sila kay kamatayan sa bawat laban nila, malaking tulong pa rin daw kung siguradong may masasandalan sila pagdating ng peligro. Ayon sa GAB, sinusubukan naman daw ng kanilang ahensyang sumaklolo sa mga agrabyadong boksingero. Kami ang naghahawak ng Boxers Social Welfare Fund. 1% yan sa lahat na dinadidak sa mga premyo ng lahat na boxers, 1%. But not more than 10,000. So yun ang fund namin. Doon namin kinukuha ang sinasabi ko kanina nga tinulong namin. Pero hindi raw ito sapat upang bigyang proteksyon ang ating mga manlalaro. Well, dito sa Pilipinas, wala kasing insurance agency that will want to provide insurance for boxers because masyadong risky ang sport na boxing, no? Hanggang ngayon, wala pang malinaw na resulta ang investigasyon tungkol sa pagpanaw ni Maquinto. Pero para sa mga nagmamahal at nakasama ng boksingero, isa lamang ang malinaw, nawalan tayo ng isang magaling na manlalaro. Para manalo, you would do anything to have to score yung higher points. Kasi pag naka-knockdown ka na isa, you have 2 points advantage already for the round. Lea Salonga, isang pangalang tinitingala at hinahangaan sa mundo ng pagtatanghal. Pinabilib niya ang lahat, Pilipino man o ibang lahi, sa kanyang talento at angking galing. Ngayong gabi, alamin natin ang sikreto kung bakit kahit 3 dekada na sa industriya, matunog pa rin ang pangalan ni Lea. Smile guys, smile! Big smile! Everyone singing! Guys! Rehearsals pa lang ito pero bigay na si Lea sa shooting ng music video ng Kanta Pilipinas, isang bagong talent show dito sa TV5. Siya ang napiling kumanta ng theme song ng programa.
Halos 3 dekada matapos unang marinig at masilayan ng buong mundo ang galing ni Lea, tila wala pa ring kupas ang veteranang performer. Taong 1978 nang unang nag-perform si Lea sa entablado para sa musical na The King and I. 7 taong gulang pa lang siya noon. I got into theater because one of my cousins was very active in Repertory Philippines. So I think it was a family party. Rhea approached my mom and said, Rep needs kids for The King and I. Ipa-audition mo si Lea. And I'd never auditioned before. I'd never sung in front of, on a stage or in a theater. And what I remember from that whole experience was the absence of fear. It's the walang takot, walang nervyos, no apprehension. Not once did I want to hide behind my mother's skirt. There are people talaga na talagang they're just terrified by the whole prospect of being in front of a live audience of over 1,000 people at the CCP. But hindi ko iniisip kasi na ay ang dami tao, natatakot na ako. Anong iniisip mo? Iniisip ko, I have to hit that mark. This is my choreo. This is what I have to sing. And I have to run backstage because I have a costume change. My mommy's waiting for me. Wait, parang experienced ka na even at that time? You already knew what to expect and you knew what you wanted to do? I think it takes an interesting type of human being to do it. Pinagsabay noon ni Lea ang pag-aaral, pag-aartista at pagtatanghal sa entablado. Iba raw ang disiplinang naituro sa kanya ng teatro, mula pagkakabisa ng script at kanta hanggang sa mga araw-araw na rehearsal. Sa murang edad, natutunan niya na hindi pwede ang pwede na. For example, if we had a dress rehearsal in rep and a quick change that I'm supposed to do goes wrong, my mom, she'll take me home. She'll let me sleep. The next day's opening night na. Okay, so the next day's opening night and she's like, anak, okay, we have to practice this quick change before we go to the theater. We have to practice. Pati yun pinapractice? Pati yun sa bahay. So my mom's like, oh, sige, let's see, what goes first? And then and we'll time it pa, and then we have a cassette of the music. And this was a wig change. This was a full costume change. Pati medyas, pati sapatos. Yeah. So we figured it out that there had to be a certain crew of people just for this one quick change. Then they asked me what I was going to sing. I said, On My Own from Les Miserables. And after I sang, could you sing one more song for us? Dinala niya ang disiplinang ito sa West End sa London nang napili siya sa libo-libong nag-audition para gumanap bilang Kim, ang bida sa musical na Miss Saigon. Even the dressers in Saigon would be like, there's nobody who does quick changes faster than her. I was trained well. I was trained very well. And I'm proud of that. And the government 17 taong gulang lang si Lea nang sumabak sa Miss Saigon. Ang pagpunta raw niya sa London at paghinto sa kanyang pag-aaral ang siyang naging pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. And I had planned 13 years of my life basically to pre-med, med school, internship, residence. You wanted to be a doctor? I was going to be a doctor, and wow. I was enrolled in Ateneo. It was one of the happiest years of my life. The decision was, should I leave or should I just say no to all this and stay and continue with my life as I had planned it? And all of my friends, I went to my friends in school, my personal friends, and I posed them the question, should I or shouldn't I leave? Everyone was like, are you kidding me? This is a once-in-a-lifetime opportunity. Yeah. You are going to regret this if you don't take it. Besides, Ateneo's not going anywhere. So you go, enjoy the year abroad, take as much as you can out of it, and then you come home and you pick up where you left off. And I've not yet picked up where I left off. Sa Miss Saigon, nakilala ang pangalang Lea Salonga sa industriya ng musical theater sa buong mundo. Nanalo siya ng ilang international awards dahil sa kanyang husay sa pag-arte at pagkanta. Kabilang na ang prestigyosong Tony Award at Laurence Olivier Award. Pero muntik na raw madiskaril ang kanyang karera habang ginagawa niya ang Miss Saigon. None of us knows how to do an 8-show-a-week run. Wala sa amin ang nakakaalam kung paano mag-sustain
ng vocal performance from Monday hanggang Saturday night. Yeah. And towards the end of like the first 3 months of the show, I was already feeling physically, I was injured. I had injuries. Like what? Vocal injuries. Where your vocal cords are not meeting anymore to produce a sound. So I would be crying at 2 o'clock in the morning, hey, Mommy, what am I gonna do? Nothing coming out of my, you know? So I went to this other doctor, and he confirmed the first guy's diagnosis. She cannot talk for 3 weeks. She has to go in vocal therapy after a week, and then she has to go to singing lessons after 2 weeks. Okay, our first scene that you're going to see is a song called Sun and Moon. Dahil sa insidenteng ito, isang bagong vocal coach ang nakilala ni Leia. Ito raw ang nagturo sa kanya ng mga natatanging teknik sa pagkanta at pag-aalaga ng boses. If I knew then what I knew now, it's like 8 shows, yeah, whatever, it's fine. It's good. I already know I can't talk after shows. I know what I can drink, what I cannot drink, what to eat, what you cannot eat, how much sleep you're supposed to get, what to avoid. You have to avoid smoke, you have to avoid alcohol, you have and it's a very monastic, disciplined life. Mula Miss Saigon, hindi na nagpaawat ang galing ni Leia. Sumunod siyang nagtanghal sa Broadway sa New York, ang kinikilalang sentro ng teatro sa buong mundo. Pinasok din niya ang pagkanta sa mga pelikula ng Disney at pag-arte sa mga TV show sa Amerika. Sa Pilipinas, tumabo sa takilya ang kanyang mga album at pelikula. Naitanong ko kay Leia kung ano ba ang sikreto para maging world-class ang mga nangangarap na sumikat tulad niya. Bukod sa talento, mahalaga raw ang paghuhulma nito. The effort is in the preparation. Meaning I'm listening to the song for hours and hours and hours before I show up. Meaning the moment I walk in the door, I'd better know my songs already. This is something that every artist can do. It's not like, oh, Leia Salonga does this. It's like, but that should be a standard. You have to know your stuff before you even walk in the door, and it should be a professional code of ethics. I swear I'll give my life for you. Sometimes I wake up reaching for him. I feel his shadow brush my head, but there's just moonlight on my bed. Disiplina at paghahanda. Ito ang kailangan upang magtagumpay sa isang industriyang marami ang sumasali ngunit kakaunti ang nagtatagal. Sa kontekstong yan, no, na napaka-train mo at napaka-discipline mo, lumaki ka sa ganyan, tumanda ka sa ganyan. Tatanda ako. Sa kontekstong yan, anong masasabi mo? Sa konteksto ngayon ng mga pumapasok sa industriyang ito ng pag-awit, na hindi dumaan sa kahit na anong preparasyon or kahit kalahati man lang o katiting man lang ng preparasyon na pinagdaanan mo? Ang sa akin lang kasi, a lot of the singing contests naman, they yield talent. And a lot of the contestants actually have gone through a lot of the paces of either singing contests or singing in clubs or bars. Minsan, nadami na nagpipwesto ng gabi-gabi. And then they join a singing contest and then they get big. A lot of the ones, and people like Charisse, who probably since 6 or 7 years old, had been singing and singing and singing in contests for whatever paltry sum that they would be offering to the winner. So by the time stardom hit her, she was ready and she was already prepared. So gusto kong isipin na karamihan sa mga nananalo sa singing contest ay dumadaan din sa ganong hirap. Hindi lang, it's a different kind of preparation than what I've been through. But preparation's preparation, whether you are, singing in a club every night for 300 pesos an hour or whatever, or you're going through your provincial singing contest, or you have sessions with teachers. I mean, there's hours and hours and hours invested on the part of the person trying for that break. I had to watch all three. Yeah, sige. Sorry. Payo ni Leia sa mga naisumunod sa kanyang yapak, kailangan magsumikap. Be prepared to work very, very hard. Ang dahilan kung bakit mukhang madali,
for a lot of singers is that there's a lot of practice and rehearsal that goes into it. The stuff that we don't see. There's hours and hours of practicing just to get an inflection right, an ad-lib right. And the contestants of Kanta Pilipinas are gonna have to be they're gonna be put through their paces. You know, no one should let them have it easy. You know, you better go through the ringer even if it's for a short time. Ang formulang ito ang siyang nagdala at patuloy na nagdadala kay Lea sa tagumpay. Hanggang ngayon, iniikot pa rin niya mga entablado ng mundo upang magbigay ng natatanging pagtatanghal na ipinagmamalaki ng bawat Pilipino. Trabaho ko to so talagang sineseryoso ko. And I guess in doing that, when I turn out a performance na nagugustuhan ng tao, yun ang sinasabi din nila na siya ay nagdadala ng pride sa Pilipinas. I mean, it's nice to hear those things said about you. Siyempre, sino ba namang hindi gustong makarinig ng ganun tungkol sa sarili nila? But for me, kasi my lookout is always put out good work, and that's what I was trained to do. That's what I try to do as much as possible, na above all else, put out good work. And then, that's it. The rest, sumusunod na lang din yun. Winner by technical knockout, Carlo Maquinto. Dalawa lang yung gulong masagi lang ng konti, gigiwang na lang. Lahat ng tao ay nag-aambisyon ng tagumpay sa isang punto ng kanilang buhay. Sa iba, naaaga. At kung minsan naman, sa dapit hapon na. Pero iisa lang ang sigurado, hindi basta-basta naaabot ito. Masusuma raw ang sikretong formula ng tagumpay sa 3 aspeto. Iba yung sipag, disiplina, at ang pinakamahalaga, ang pagiging handa sa lahat ng hamon at pagsasakripisyo na kaakibat nito. Sa bawat gagawing sakripisyo at anumang daang tatahakin, di raw dapat iniiwanan ang disiplina sa katawan. Maraming pwedeng mangyari na hindi natin kontrolado. Ngunit, hindi ba't mas maigi kung lahat tayo ay may alam at handa sa di inaasahan? 6 sa 8 panalo ni Maquinto bilang professional boxer, puro knockout. Di masamang sumugal para lamang maabot ang tagumpay. Pero huwag sanang masyadong mahal ang magiging kapalit ng anumang inaasam sa buhay. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Journal.